pagpapatuloy ng pagdinig ng House Tri-Committee kahapon hinggil sa fake news, 4 na social media personalities ang na-cite in contempt. Ang kumpanyang Meta naman na nangangasiwa ng Facebook tiniyak ang mga pinaiiral na hakbang para masugpo ang pagkalat ng mga maling impormasyon online. Si Mela Lesmora sa detalye. Pinatawan ng contempt ng House Tri-Committee ang 4 na social media personalities dahil sa hindi na naman pagsipot sa pagdinig at sa umano'y paninira sa joint panel. Kabilang na riyan sina Sas Rogando Sasot, Mark Anthony Lopez, Lorraine Marie Badoy Partosa at Jeffrey Celis. Mr. Jeffrey Celis, Ms. Badoy, and Ms. Sasot violates Section 11, Paragraph A. May I respectfully move that the 3 mentioned name be detained until the committee hearing will be terminated and be detained in the premises of the House. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion's carried. Sa panig naman ni Lopez na nag-vlog umano laban sa komite, siya'y makukulong ng 10 araw sa detention facility ng Kamara. Bagamat may mga hindi dumalo, marami rin namang vloggers at personalidad ang humarap sa pagdinig. Present ang mga opisyal mula sa kumpanyang Meta na siyang nangangasiwa sa Facebook at iba pang sikat na social media platforms. Tiniyak ng kumpanya na may hakbang na sila laban sa fake news, disinformation at misinformation. We have a 3-pronged approach to how we treat misinformation. Number 1, we remove the most harmful misinformation that can lead to offline physical violence. Number 2, we reduce the distribution of misinformation if it is found to be false by one of our third-party fact checkers, and then we will reduce that misinformation on our platforms so that people are less likely to engage with it. And number 3 is we seek to inform. If people have engaged with misinformation on our platforms, we want them to be informed that they have indeed done so. Nadiskubre ng mga kongresista na wala palang opisina sa Pilipinas ang Meta, bagay na nais nilang matugunan. For us to craft meaningful legislation, we have to take into consideration the fact that there is no legal entity here. There is no baseline legal responsibility within the Philippines. There is no Meta-affiliated entity within the Philippines. And that's what I believe makes it hard. Kabilang naman sa iba pang humarap sa pagdinig ang mga opisyal ng DOJ, DICT, NBI, PNP, PCG, COMELEC at iba pang ahensya ng pamahalaan. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.